puno. Isang dulo ang tumatagos, habang ang kalahati ay nakalutang sa gitna ng daanan. 30 sentimetro mula sa lupa. Ito ang tinatawag na bitag na paangat. Sa sandaling pumasok ang baboy ramo, bibitaw ang panakwas. Ang puwersa ng pagtalbog ng puno ay bigla siyang ibibitin o babaliin ang leeg niya. Sa takot na tusaw ang hayop, hindi tumigil si Zhao Taisheng. 2 metro sa harap at likod, gumawa pa siya ng 2 nakatagong magkasunod na bitag. Kahit makaiwas sa una, hindi ito makakatakas sa pangalawa at pangatlo. Sumenya si Zhao Taisheng, binitawan ni Erniu. Pataas sanang tatalbog ang puno pero mahigpit itong pinigilan ng panakwas. Puno ng nakakatakot na puwersa. Maingat na nilinis ni Zhao Taisheng ang bitag. Maingat na tinakpan ang mga bakas ng paa, nilagyan ng tuyong dahon ng pino ang alambre. Para magmukhang walang pinagbago, iwinasiwas niya ang mga dumi. Kinuha niya ang kanyang busog na gawa sa sungay at isinalang ang palasong gawa sa matigas na kahoy. Mabilis siyang pumunta sa likod ng malaking bato, sinenyasan si Erniu na yumuko at manahimik. Nagpigil ng hininga ang dalawa. Natahimik ng todo ang gubat. 5 minuto, 10 minuto. Si Zhao Taisheng ay parang bato na nagyelo sa nyebe. Hindi gumagalaw. Si Erniu ay nanginginig sa sobrang ginaw. Nagtiimbagang din siya at hindi umimik. At sa sandaling iyon, isang mahinang kaluskos ang dala ng hangin. Agad na nanliit ang mga mata ni Zhao Taisheng. Mariing hinigpitan ng kanyang hinlalaki ang tali ng busog, dahan-daang itinaas ang busog. Itinutok sa daanan sa harap. Ang mga halaman sa unahan ay biglang umugan ng malakas. Ang mga nyebe at tuyong sanga ay marahas na isinaboy, sa gitna ng nagliliparang nyebe. Isang baboy ramo na puno ng matigas na itim na balahibo ang sumugod palabas ng gubat. Isa itong batang baboy ramo na may bigat na nasa 100 libra. Sanay na itong makipag-away sa kagubatan, ang katawan nito'y parang isang maliit na toring bakal. Bahagyang nakasilip sa gilid ng bibig nito ang puting dulo ng kanyang mga pangil. May bahid ng dugo ang ilong nito. Humuhuning ito habang bumubuga ng puting usok. Ang maliliit at mapupulang mata nito'y nagliliwanag sa kasamaan. Kampante itong naglalakad pababa sa daanan. Nagtatago si Zhao Taisheng sa likod ng bato. Ang kaliwang kamay ay mahigpit na nakahawak sa busog, habang ang kanang hinlalaki ay nakadiin sa tali nito. Pinigil niya ang kanyang paghinga. Sa tabi niya, nanlalaki ang mga mata ni Erniu. Pataas baba ang kanyang lalamunan, litaw na litaw ang mga ugat sa kamay niyang may hawak na kutsilyong pangkakatay. Kung hindi lang mahigpit na ipinagbawal ni Zhao Taisheng na gumalaw, malamang ay sumugod na ang malaking handgal na ito para makipagbuno. Pag-ulong na sinabi ni Zhao Taisheng, huwag. Walang kamalay-malay ang batang baboy ramo. Naglalakad-lakad ito habang sinusungkal ang mga bulok na ugat ng puno. 3 metro, 2 metro, 1 metro, asterisk click, isang malutong na tunog. Sakto, tumama ang unahang paa ng baboy ramo sa kahoy na panakwas. Sa isang iglap, bumukas ang mekanismo. Ang mahigpit na makapal na lubid ay agad na kumalas sa pagkakakabit. Ang nakayukong sanga ng puno, na may lakas ng paghila ng pamingwit, ay biglang tumalbog paitaas. Ang silong alambre, na parang isang makamandag na ahas, ay mabilis na humigpit sa nyebe, at mahigpit na pumulupot sa kanang unahang paa ng baboy ramo. Ang malakas na hila ay agad na nagpatamba sa 100 librang baboy ramo, at ibinitin ito sa ere gamit ang kanang paa. Lumalulong sa sakit ang baboy ramo, ang buong katawan nito'y baliw na pumipilipit at nagpupumiglas sa ere. Ang malalakas nitong mga paa sa likod ay desperadong sumisipa sa puno, habang ang mga pangil nito'y walang tigil nang inangat-ngat ang alambre. Agad na hiniwan ng matalas na alambre ang balat ng baboy, at damaloy ang sariwang dugo pababa sa binti nito. Sobrang lakas ng baboy ramo, kaya't ang puno na sinlaki ng hita ay malakas na nayayanig. Naglaglagan ang namuong dugo, ngayon na, hindi ito binigyan ni Zhao Taisheng ng pagkakataon, bigla siyang tumayo mula sa likod ng bato. Itinulos ang mga paa sa nyebe, at biglang umumbok ang mga kalamnan sa kanyang baywang at likod. Habang umieng-eng ang nakabibinging tunog, itinaas niya ang 120 librang bigat ng pana. Pilit na hinayla ang magaspang na kwerdas hanggang sa tapat ng kanyang tainga, bamanat ito na parang kabilugan ng buwan. Malamig ang kanyang tingin, nakatutok ng husto sa baboy ramo sa ere. Masyadong makapal ang balat ng baboy. Ang isang gawang bahay na pana at palasong kahoy ay hindi nakamamatay kung tatama lang sa katawan. Kailangang isang tama lang, patay agad. Umisinta, at binitawan. Ang palasong kahoy ay naging isang malabong anino, sinugod ang malamig na hangin na may nakakatakot na hagong, diretso sa ulo ng baboy. Isang tunog ng pagbaon sa laman ang narinig. Ang matulis na palasong kahoy. Saktong-sakto itong bumaon sa kaliwang mata ng baboy ramo. Ang malakas na puwersa ang nagtulak sa palaso na tumagos sa utak nito. Isang madugong dulo ng kahoy ang lumabas mula sa batok nito. Ang nakakakilabot na sigaw ng baboy ramo ay biglang natigil.
Ang katawan nitong mahigit 100 libra ay kumisay ng 2 beses sa ere, at nanigas ang 4 na paa. Pagkatapos, tulad ng isang sirang sako, ito ay hindi na gumalaw. Tanging ang matingkad na pulang dugo nito ang tumutulo sa nyebe. Isang nakakagimbal na tanawin. Isang tama lang, patay. Ibinaba ni Zhao Taisheng ang nangangalay niyang kanang braso at huminga ng malalim. Masyadong mahina ang pundasyon ng katawan ko. Isang hila lang sa mabigat na pana, parang mapupunit na ang mga kalamnan ko. Sa sandaling malagutan ng hininga ang baboy ramo, may umugang sa isip ni Zhao Taisheng. Isang malinaw na system notification ang direktang lumitaw sa kanyang paningin. Nakasulat, target na napatay, batang baboy ramo. Natanggap ang abilidad mula sa biktima, pinatibay na katatagan. Pinalakas na resistensya sa lamig. Bago pa siya makakilos, isang napakainit na daloy. Datang biglang sumabog mula sa kanyang buto sa may balakang, na parang kumukulong lava na damaloy pababa sa kanyang mga hita. Agad itong kumalat sa mga ugat at daluyan ng dugo sa kanyang mga binti. Napasinghap si Zhao Taisheng sa gulat. Isang matinding pangingilabot ang naramdaman niya mula sa kaibuturan ng kanyang mga buto, na para bang may libu-libong langgam na gumagapang sa loob nito. Kinakagat ang kanyang mga kalamnan, marahas na pinupunit at muling binubuo para maging masiksik at mas matibay. Ang kanyang mga paa na dati naninigas sa lamig ay para na ngayong nakatapak sa kalan. Napakainit, hindi na niya maramdaman ang lamig sa suot niyang sirang balat ng tupa na pinapasok ng hangin. Ang nakamamatay na hangin ng nyebe na humahampas sa kanyang mukha ay parang simoy lang ng tagsibol. Pero ang mas nakakatakot ay ang kanyang lakas. Ang lakas na nawala sa paghila ng pana ay biglang napuno. Ang buo niyang katawan ay puno ng walang katapusang lakas kalabaw. Ito ang alas ko sa muling pagsilang. Ang pagpatay sa hayop ay nangangahulugang makukuha mo ang abilidad nito. Isang matinding tuwa ang kumislap sa mga mata ni Zhao Taisheng. Sinubukan niyang humakbang. Ang nyebe na dati hanggang tuhod ay parang patag na lupa na ngayon. Sa kaunting puwersa lang ng kanyang mga binti, bahagya lang ang naiiwang bakas ng paa sa nyebe. Buwan ng kanyang katawan ay parang sa isang ibon. Sa 3 o 4 na mabilis na hakbang, nakarating siya sa ilalim ng puno ng birch. Ikinuyom ni Zhao Taisheng ang kanyang mga kamao. Habang di narama ang sumasabog na lakas, isang ngisi na parang sa lobo ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dahil sa espesyal na abilidad na ito, ang malawak na kagubatan ng Changbai Mountain ay magiging parang hardin na lang niya. Natauhan si Ernio, parang isang oso na nakakita ng dugo. Sumisigaw sa tuwa, patakbong gumagapang siyang lumapit, ang malalaking mata niya ay nakatitig sa baboy ramo sa ere. Tumatagaktak ang kanyang laway. Ikinaway ni Zhao Taisheng ang kamay niya. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Kumilos ka. Ibagsak mo yan. Walang imik na kumilos si Ernio. Sumugod siya at niyakap ang mahigit 100 librang baboy ramo, at pilit na hinayla ang puno ng birch ng kalahating metro. Gamit ang isang kamay, marahas niyang hinayla ang alambre na bumaon sa laman. Isang malakas na lagutok ang narinig. Bumagsak ang baboy ramo sa nyebe. Inilabas ni Zhao Taisheng ang kanyang binga na itak. Habang mapagbantay na tumitingin sa paligid, sinabi niya, "Bilis, patuluin mo na ang dugo. Habang mainit pa, hiwain mo na para hindi umasim ang dugo sa loob ng laman." Kapag nawala ang amoy ng dugo, anumang oras ay darating ang mga mas delikadong nilalang. Sabik na sumagot si Ernio. Napakahusay ng kanyang pamamaraan. Isang paa niya ay nakadagan sa leeg ng baboy ramo. Hinayla ng kaliwang kamay niya ang tenga nito habang ang kanang kamay na may hawak na patalim ay hinanap ang ugat sa ilalim ng panga. Swak, isinaksak niya ito. Isang kibot at hiwa mula sa dulo ng patalim. Biglang wumusik ang mainit at umuusok na dugo, tumalsik sa buong mukha ni Ernio. Pero ngumisi lang siya na parang loko. Sanay na sanay si Ernio sa pagpapatulo ng dugo ng baboy ramo. Sumangot si Zhao Taisheng, biglang lumingon at tumitig sa sanga ng puno ng pino sa itaas nila. Doon ay may nakadapang isang madilim na anino na may mga matang nagliliwanag ng kulay berde. Ang gubat ng mga itim na pino ay hindi nasisikatan ng araw buong taon. Sa gitna ng naglalaglagang nyebe, sinulyapan lang ni Zhao Taisheng ang sanga ng puno. Ang nakakatakot na berdeng mga mata at ang anino nito, biglang nagsitayuan ang lahat ng balahibo sa kanyang likod. Iyon ay isang dambuhalang pasang gubat. Ang hayop na iyon ay may bigat na hindi bababa sa 30 hanggang 35 kilo. Ang kulay abo at puting makapal nitong balahibo ay perpektong nakahalo sa nyebe. Ang mga binti nito ay sinlaki ng maliliit na poste. Sa dulo ng mga tainga nito ay may 2 mahabang itim na balahibo. Ito'y tahimik na tahimik, nakadapas sa isang makapal na sanga ng pino na may taas na 5 hanggang 6 na metro, parang isang estatwang bato na handang sumugod. Sa bundok Changbai, tinatawag ito ng mga matatandang mangangaso na pasang bundok. Napakatuso at mapanlin lang nito. Paborito nitong umatake ng patago mula sa mga puno. Isang kalmo lang nito ay kayang durugin maging ang bungo ng lobo.
Sa sandaling iyon, ang berdeng mga mata nito ay nakatitig sa mga kamay na puno ng dugo. Ni Ernyo na tuwang-tuwang nakangisi. Ang mainit na dugo ng baboy ramo ay lubusang nagpalabas sa kabangisan ng matandang pasang gubat na ito. Isang mahinang sanggal na parang sirang bentilador. Sa isang iglap, ang madilim na anino ay kumilos ng walang babala. Ang dambuhalang pasang gubat, itinulak ng 4 na paa nito ang sanga, at ang makapal na sanga ng pino ay biglang lumundo. Naging isa itong kulay abong anino at ibinuka ang napakalaki nitong bibig na handang manakmal. Inilabas ang 10 kuko nitong parang mga kawit na bakal, gamit ang nakakatakot na bigat ng pagbagsak nito. Sumugod ito patungo sa batok ni Ernyo. Napakabilis, narinig lang ni Ernyo ang haginit ng hangin sa itaas niya. Dahil sa kaba, napalingon siya. Nanlaki ang kanyang mga mata at tulala siyang natigilan. Ang mapuputlang kuko ay wala pang kalahating metro ang layo sa kanyang mga mata. Sa bingit ng kamatayan, hindi na nag-abala pang sumigaw si Zhao Taisheng. Binitawan niya ang hawak ng kanyang kaliwang kamay. Itinapon ng mabigat na busog. Para sa malapitang laban, hindi ito magagamit. Mabilis pa sa kidlat na dinukot ng kanang kamay niya ang nasa likod ng kanyang baywang. At hinugot ang maikling kutsilyong pangaso. Ang talam nito ay napakatalas. Kumikinang sa malamig na liwanag. Ang lakas na bigay ng pagkamatay ng baboy ramo ay biglang bumugso. Huminga ng malalim si Zhao Taisheng ng malamig at malansang hangin. Ang mga naninigas na kalamnan sa kanyang mga binti ay biglang umalsa. Halos mapunit ang kanyang pantalon. Mariin niyang itinapak ang kanyang mga paa sa lupa. Isang malakas na kalabog. Ang kalahating metrong kapal ng nyebe sa ilalim ng kanyang mga paa ay naging isang malalim na hukay. Ang nyebe ay sumabog na parang bomba. Gamit ang pambihirang lakas ng kanyang mga binti, si Zhao Taisheng ay parang isang bala ng kanya na tumalsik paitaas, umabot sa taas na mahigit 2 metro. Sinalubong niya ang pasang gubat na bumabagsak mula sa langit. Ang pasang gubat, habang nasa ere, ay nakita ang taong sumusugod paitaas. Biglang lumiit ang patayong mga mata nito. Isang likas na ugali ng hayop. Ang nagpatabingi sa katawan nito sa ere sa isang di kapani-paniwalang paraan. Ang mga kuko na dapat sanang sasakmal kay Ernyo ay buong bagsik na humagupit patungo sa pisngi ni Zhao Taisheng. Kung tumama iyon, siguradong matatanggal ang kalahati ng kanyang ulo. Nasa ere siya at walang mapagkukunan ng puwersa, pero ang mga mata ni Zhao Taisheng ay mas malamig pa kaysa sa pasang gubat. Sa isang napakadelikadong paraan, bigla niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang mabahong dulo ng mga kuko ay dumaplis sa kanyang ilong. Isang malakas na pagkail. Nagkaroon ng 3 malalaking punit sa kanyang jacket na gawa sa balat ng tupa sa dibdib. Pumasok ang malamig na hangin. Sa sandaling sumablay ang atake ng pasang gubat. Nang naubos ang dati nitong lakas at hindi pa nakakabuelo para sa bago, iyon ang tamang pagkakataon. Umislap ang mga mata ni Zhao Taisheng, umbok-umbok ang mga muscle sa kanyang kanang braso. Mahigpit na hinawakan ng maikling hunting knife, isinaksak mula sa ibaba pataas. Napakatumpak at malupit na isinaksak, lumikha ng nakakakilabot na tunog ng buto at laman. Narinig ang tunog ng pagkabali. Dumiretso ang punyal mula sa ilalim ng baba ng Shelly. Walang anumang buto na nagpoprotekta sa malambot na balat, kaya walang anumang hadlang. Itinulak ng malakas na puwersa ang punyal, na tumagos sa buto ng panga. Walang tigil, buong bagsik na bumaon ito sa utak. Para hindi masira ang napakahalagang balahibo, ito lang ang paraan para mapatay ito sa isang iglap. Para hindi masira ang balat, naipit sa lalamunan ng nakakakilabot na sigaw. Ang dambuhalang katawan ay biglang nanigas sa ere, habang ang 4 na paa at malalaking kuko ay matinding nangisay. Naglabasan ang puti ng mga mata nito. Sabay na bumagsak sa nyebe ang tao at ang hayop. Nagkalat ang nyebe sa hangin. Napakabilis kumilos ni Zhao Taisheng. Gumulong siya para mabawasan ang impact at lumuhad sa isang tuhod. Kanan kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa puluhan ng punyal, pilit na pinigilan ng 60 hanggang 70 gin na Shelly. Idiniin niya ito sa nyebe. Nangingisay pa rin ang katawan. Asol na likido ang tumulo mula sa uka ng punyal, galing sa maliit na sugat sa baba nito. Walang bahid man lang na damaykit sa balahibo. Nanlambot ang mga binti ni Ernyo. Napaupo siya sa lupa, nahulog sa nyebe ang kanyang butcher knife. Humihingal siya, basang-basa ng malamig na pawis ang buong katawan. Masyadong mabilis. Mula sa pag-atake hanggang sa pagpatay sa ere, wala pa sa isang kurap ng mata. Hindi man lang nakita ni Ernyo kung paano isinaksak ang punyal, at bangkay na ang halimaw. Sa sandaling bumuga ng huling hininga ang Shelly, isang malutong na ugong ang muling umalingaw sa isip ni Zhao Taisheng. Malinaw na text mula sa system ang direktang lumitaw sa kanyang paningin. Notifikasyon ng pagpatay sa target. Napatay ang isang adult Snowland Shelly. Nakuhang kakayahan mula sa biktima, pandinig, lubos na pinalakas. Sukdulang liksi, tumaas, nawala ang mga salita. Isang parang pinupunit na sakit ang naramdaman niya sa loob ng kanyang eardrums, na agad naging malamig na agos na pumasok sa kanyang utak.
Biglang nagbago ang mundo. Ang Black Pine Forest na dati hangin lang ang naririnig. Ngayon, sa kanyang mga tainga, ito'y napakalinaw at maingay. Malinaw niyang naririnig ang layong 100 metro. Ang mahinang tunog ng pagmuya ng ardilya sa mga nuwes, ang kaluskos ng tuyong pine needle na hindi na kinaya ang bigat sa layong 50 metro. At bumagsak sa lupa, at naririnig niya pa ang katabing si Ernio na parang sirang tambulang. Malakas na tibok ng puso, maging ang agos ng dugo nito ay malinaw na malinaw. Para na siyang may super hearing. At hindi lang yun, ang lahat ng buto at kasukasuan sa kanyang katawan ay parang nilagyan ng pinakamagandang langis at muling pinadulas. Ang pananakit mula sa pagtalon kanina ay biglang nawala. Napalitan ito ng hindi pa niya naramdamang gun. Tumayo siya at ginalaw ang kanyang bukong-bukong at balikat. Lagutok, tunog ng paglagutok ng mga kasukasuan. Ang katawan niya ngayon ay sapat na malambot para gawin ang mga extreme na galaw na hindi niya sukat akalain sa dati niyang buhay. Ang kakayahang ninakaw ng Goldfinger na ito ay nakakatakot sa sobrang lakas. Huminga ng malalim si Zhao Taisheng. Pinigilan ang bumubulwak na lakas at binunot ang maikling hunting knife. Pinunasan ang dugo sa nyebe at isinukbit pabalik sa kanyang baywang. Sinipa niya ang hita ni Ernio at sinabing, "Huwag kang magkunwaring patay na aso dyan. Tumayo ka na at kumilos. Jackpot tayo sa huli natin sa bundok ngayon." Para namang nagising sa katotohanan si Ernio at bigla siyang nanginig, model. Halos gumapang na napatayo, tinitingnan ng nakakatakot na laki ng hayop sa sahig. Pagkatapos ay tumingin sa kalmadong mukha ni Zhao Taisheng, ang mga mata nito'y puno ng lubos na paggalang at pagsunod. Sa puso ng handgal na si Ernio, si Kuya Taisheng na kayang saksakin hanggang mamatay ang ganitong halimaw na may malalaking kuko. Ay parang isang Diyos ng bundok na bumaba sa lupa. Nanginginig na lumunok ng laway si Ernio at nautal na nagtanong kay Kuya Taisheng. "Ay ito ba, pwedeng kainin?" Naglakad si Zhao Taisheng papunta sa bangkay. "Anong kainin? Ang asim ng laman niyan, mangangasim ang ngipin mo," sabi niya. "Ang pinakamahalaga rito ay ang balat nito." Noong taong 79, isang panahon ng kakapusan. Datang isang buo at walang butas ng baril o hiwa ng kutsilyo na balat ng isang adultong Shelly, kapag dinala sa black market sa kabisera ng probinsya. Siguradong may isang mayamang kliyente na magbabayad ng malaki para gawing mamahaling abrigo. Iyon ay puhunan na maaaring ipagpalit sa totoong baril, bala, at matibay na salapi. Propesyonal ang pamamaraan ni Zhao Taisheng. Pinahawak niya kay Ernio ang mga hulihang binti ng Shelly para mabitay ito patiwarik. Gamit ang kanyang hunting knife, maingat siyang gumawa ng maliit na hiwa mula sa loob ng hita. Ang talam ng kutsilyo ay sumunod sa himaymay pababa, na parang dalubhasang berdugo na walang kahirap-hirap. Maingat na maingat ang kanyang pagbabalat. Hindi lang ang makapal na balat sa 4 na paa ang perpekto niyang natanggal. Pati na ang balahibo sa ulo, kasama na ang 2 simbolikong tutok ng itim na balahibo sa dulo ng tainga. Ay buong buo at walang pinsalang natuklap. Wala pang kalahating oras. Isang perpektong balat ng Shelly na kulay abo at puti, na may makintab na balahibo, ang nahugot. Maliban sa napakaliit na hiwa sa baba, wala na itong ibang sira o mantsa ng dugo. Ang bangkay na binalatan ay diretsyong itinapon sa nyebe para pakain sa mga lobo. Binaligtad ni Zhao Taisheng ang napakagandang balat ng Shelly, ginamit ang malinis na nyebe para kuskusin ang mga taba, at saka ito. Inilukot at isinilid sa kanyang sirang canvas bag. "Tara na, balikan natin yung baboy ramo," sabi niya. "Masyadong malakas ang amoy ng dugo sa Black Pine Forest. Tiyak na malulugi tayo kapag nakaakit tayo ng mga lobo o itim na oso." Walang imik na sumunod si Ernio. Pumutol siya ng isang makapal na sanga ng puno. Ginamit niya ang lubad na abaka para talian ang 4 na paa ng baboy ramon na tumitimbang ng mahigit 100 libra, at ipinasan ito sa kanyang malapad na balikat na parang isang pingga. Inulot ni Zhao Taisheng ang busog na gawa sa sungay, at mabilis na lumabas ng gubat ang dalawa. Dahil sa kanyang pambihirang liksi at tibay, ang mahirap na daan sa bundok ay parang paglalakad lang sa patag para kay Zhao Taisheng. Naglakad siya sa unahan, nakasing bilis ng isang ihip ng hangin. Halos hindi makita ang kanyang mga yapak. Si Ernio naman, na may pasang baboy ramo, ay halos maubusan na ng hininga. Tumatakbo na siya para lang makasabay. Wala pa sa kalahati ng oras na ginugo nila papunta ang inabot ng dalawa. Para makalabas sa madilim na Black Pine Forest, kalalabas pa lang nila mula sa mga palumpong sa gilid ng gubat. Nang ang pinatalas na pandinig ni Zhao Taisheng ay agad na nakarinig ng malutong na kalansing ng isang kinakasang baril. Sinundan ito ng magulong ingay at isang tahol ng aso. Agad na may sumigaw bilang babala, "Hinto! Anong ginagawa nyo riyan? Itaas ang mga kamay nyo." Tumingin si Zhao Taisheng. 20 metro ang layo, sa isang dalesdis na may nyebe, nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng makapal na Amerikana gawa sa balat ng tupa at sombrerong gawa sa balat ng aso. Mayroon siyang pulang armband sa braso at hawak ang isang double-barreled shotgun.
Ang madilim na butas ng baril ay nakatutok ng diretso sa kanila. Ang isang kulay dilaw na aso na nakatali sa kanyang paanan ay walang tigil sa pagtahol. Ngunit nakasiksik ng husto ang buntot nito. Halatang naamoy nito ang dugo ng mabangis na hayop kaya hindi ito nang ahas lumapit. Ito ang Forest Ranger ng Daxing Forest Farm. Sarado ang bundok dahil sa makapal na nyebe. Bigla na lang, mula sa isang lugar na kahit mga bihasang mangangaso ay hindi nangangahas pasukin, ay sumulpot ang 2 taong basang-basa sa dugo. Kahit sino ay manginginig, mahigpit na hinawakan ng matandang Forest Ranger ang gatilyo. Tinitigan niya ng mariin si Zhao Taisheng. Ikaw, bata ng pamilyang Zhao. Hindi ba kayo natatakot sa kamatayan? Bakit kayo pumasok sa ipinagbabawal na lugar na yan? Habang nagsisermon, napalingon ang kanyang tingin at agad na nakita ang nasa balikat ni Ernio. Isang malaking baboy ramo na may bigat na 100 libra na hindi pa nanlalamig. Agad na nanlaki ang mga mata ng matanda. Hindi siya makapaniwala, abay pambihira, gamit lang ang mga kamay ninyo, nakapatay kayo ng ganito kalaking baboy ramo mula sa Black Pine Forest. Hindi man lang pinansin ni Zhao Taisheng ang tanong. Naglakad siya at huminto 5 hakbang sa harap ng Forest Ranger. Dinukot mula sa kanyang bag na canvas ang nakarol yung balat ng Shelly. Sa isang kaluskos, bahagyang nanginig ang mga kamay ni Zhao Taisheng. Walang kaingat-ingat niyang ibinuklat ang balat na may mabigat na pakiramdam at naglalabas ng matinding aura ng kabangisan. Ibinilad niya ito sa gitna ng malakas na hangin at nyebe, at ipinagpag ang ilang butil ng yelo. Ang kulay abo at magandang balahibo nito ay parang alon na gumagalaw sa hangin, habang ang itim na dulo ng mga tainga nito ay nagpapakita ng kabangisan. Buong-buo ang balat, walang kahit anong depekto. Ang asong kalye na kanina lang ay ligaw na tumatakbo, nang makita ang malaking balat, ay napatili sa takot. Bumagsak ito sa nyebe at napaihi sa kinatatayuan. Ang shotgun naman ng matandang Forest Ranger ay kumalabog. Diretsyong nahulog sa nyebe. Tinitigan ng Ranger ang balat na walang kahit isang sira. Huminga siya ng malalim at tinanong ang 2 paslit. Tinalakay niyo ba ang teritoryo ng Diyos ng bundok? Malamig na sinulyapan ni Zhao Taisheng ang matandang Forest Ranger. Walang sinayang na salita, mabilis niyang nirolyo muli ang dekalidad na balat. Isinilid niya ito pabalik sa bag na canvas. Ingatan mo yung bibig mo. Huwag kang masyadong mag-usisa sa mga nangyayari sa bundok, banta niya. Hindi na lumingon si Zhao Taisheng habang tinatahak ang makapal na nyebe, kasama si Ernio, patungo sa Qingshan Town na 30 li ang layo. Nakatayo ang matandang Ranger sa gitna ng hangin at nyebe habang pinapanood ang likuran ng dalawa, lalo na ang nasa balikat ni Ernio. Dala nito ang malaking baboy ramon na tumutulo pa ang dugo. Hindi na siya nang ahas na itaas muli ang kanyang baril. Naramdaman na lang niya ang panlalamig na gumapang sa kanyang likod. 30 li sa daan ang puno ng nyebe. Kung dati, tiyak na mababalian ng buto si Zhao Taisheng sa pagod dahil sa kanyang payat na katawan. Ngunit ngayon, ang kanyang katawan ay may taglay na lakas at liksi na parang pinagsama mula sa baboy ramo. Habang naglalakad sa nyebe na abot binti, para lang siyang namamasyal sa patag na lupa. Sa isang tulak lang ng kanyang paa, nakakalundag na siya ng 2 hanggang 3 metro. Hindi siya hinihingal o nagbabago man lang ang ekspresyon. Sa likuran niya, pasan ni Ernio ang 100 kilong baboy. Ngunit ang lokong ito ay may likas na lakas, at lalo pang nasasabik kapag nakakakita ng dugo. Namumula ang kanyang mukha, tumatakbo siya habang sumusunod ng hindi man lang hinihingal. Pagsapit ng tanghali, dumating ang 2 sa Qingshan Town sa gitna ng hangin at nyebe. Noong taong 79 sa Qingshan Town, puno ang kalye ng mga taong nakasuot ng punit-punit na damit pangginaw. Sa likod bahay ng kooperatiba sa silangang bahagi ng bayan ay ang espesyal na lugar. Ito ang bagsakan ng mga lokal na produkto. Pagpasok pa lang sa bakuran, isang amoy ng tabako, na may halong amoy amag mula sa mga hilaw na balat ng hayop ang sumalubong sa kanila. Sa hudyat ni Zhao Taisheng, itinaas ni Ernio ang kanyang balikat at inihagis ang nanigas na salamig na baboy ramo. Malakas itong bumagsak sa sementadong plataporma, na naging dahilan para umuga ang malaking bakal na timangan. Sa likod ng counter, ang taga-inspeksyon na nagpapainit ay isang payat na matandang lalaki, na may palayaw na tandang leon na kuripot. Kilala siyang madalas mandaya at manlamang. Nang marinig ang ingay, ibinaba niya ang kanyang basag na tasa at inayos ang kanyang makapal na salamin. Tiningnan niya ng pailalim ang baboy ramo sa plataporma at lumabas na suot ang kanyang military greatcoat. Sinipa niya ang pangil ng baboy, at nagsalita na may halong pangmamaliit, taga Daxing Village, no? Mahirap makahuli ng ganito sa ganitong panahon. Pero masyadong payat ang baboy na to. Pinakamataas na, 3rd class meat lang to. Ayon sa patakaran, 25 sentimo kada gin. Sabihin nating 100 gin, bibigyan kita ng 25 yuan. Dagdagan ko pa ng 10 gin na halaga ng National Grain Coupons. Kung ayos sa'yo, titimbangin na natin. Kung hindi, pwede mo nang iuwi.
Nang marinig ni Ernio ang 25 yuan, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Isa itong napakalaking halaga na kayang makabili ng ilang malalaking kaldero ng adobong baboy. Nakatayo lang si Zhao Taisheng sa kanyang kinatatayuan. Hindi man lang niya itinaas ang kanyang talukap. 25 sentimo, itinuturing talaga siya ng matandang ito na parang pulubi. Ang presyo ng baboy sa black market ay umaabot na sa 80 sentimo kada gin. Ang purong ligaw na baboy na ito ay dapat mabenta ng mga 70 hanggang 80 yuan. Pero ngayon, ang baboy ramo na ito ay pambungad lang. Ang tunay na alas ay nasa loob ng kanyang bag. Timbangin mo ang baboy ramo sa presyong sinabi mo, malamig na sabi ni Zhao Taisheng. Tuwang-tuwa si matandang Liu sa kanyang isipan, lihim na minura ang lalaki bilang isang tanga na walang alam. Kung ibebenta niya ito sa restoran ng gobyerno, kikita siya ng 20 hanggang 30 komisyon. Sumigaw siya sa loob ng kwarto, "Hoy, Liu, isabit mo na agad ang baboy sa timangan." Akmang tatalikod na sana siya ng, teka, humakbang si Zhao Taisheng papalapit sa salaming estante. Hinablat niya ang kanyang canvas bag, at sa isang malakas na kalabog, iniladlad niya ang balat ng snowlink sa ibabaw ng estante. Pagkatapos ng baboy, tingnan mo naman itong balat. Isang makapal na balahibo na kulay abo at puti. Agad nitong pinuno ang kalahati ng estante. Ang siksik na balahibo nito ay kumikinang sa madilim na silid. Mayroon itong makintab na kulay na parang tubig, lalo na sa dalawang nakatayong dulo ng tainga. Ang dalawang itim na balahibo roon ay buo at walang sira, nagpapakita ng isang mabangis na katangiang nakakapangilabot. Ang katawan ni matandang Liu na akmang aalis ay biglang nanigas. Ang kanyang malabong mga mata ay biglang nagningning na parang ginto. Parang isang langaw na damapo sa pagkain, sumugod siya sa estante, nanginginig ang mga kamay habang hinihimas ang marangyang balat. Nieta. Itong balahibo, itong kinis. Wala man lang kahit isang hiblang may ibang kulay. Kalahati na ng buhay ni matandang Liu sa trabahong ito. Pero bibihira siyang makakita ng balat na ganito kaganda. Binaligtad niya ito, naghahanap ng butas ng bala o hiwa ng kutsilyo para makatawad. Naghanap siya ng matagal, sa ilalim ng panga, yakap, direktang saksak sa batok, patay agad. Nagulantang si kuripot na Liu. Tangina, gaano ba kalupit at katalas ang mata ng gumawa nito? Mabilis siyang nagkunwaring naluluji at napipilitan lang. Itinulak niya ang balat sa ibabaw ng counter at sinabing, "Tutoy, maganda ang ilong, maganda nga. Sayang nga lang at patay na pasang gubat ito. Tignan mo, ang laking butas sa mismong mukha. Sira na ang mukha. Ayon sa patakaran, segunda klaseng sira na tong balat. Dahil na rin mahirap ang pinagdaanan nyo sa bundok sa ganitong panahon. Kukunin ko na sa pinakamataas na presyong 50 pesos. 50 pesos. Napatawa sa galit si Zhao Tiansheng. Idiniin niya ang dalawang kamay sa salamin ng counter, at biglang yumuko pasulong ang kanyang katawan. Ang mga mata niyang puno ng bagsik ay tumitig ng mariin sa sakim na mukha ni kuripot na Liu. "Hoy, matanda, tingin mo ba sa akin ay isang hamak na probinsya nung walang alam sa mundo? At dito ka pa magloloko?" Hindi malakas ang boses ni Zhao Tiansheng. Pero ramdam ang bigat ng isang taong sanay sa panganib at kamatayan. Magtanong-tanong ka sa labas. Itong kulay kahel na hiyas ng niebe, buo ang balbas at lahat. Sa black market sa Kapitolyo, ang panimulang presyo nito ay 280 pesos. Yung mga anak mayaman doon, magpapatayan para lang makuha to. Nanindig ang balahibo ni kuripot na Liu nang marinig ang presyo sa black market. Kinabahan siya at umatras ng bahagya, pero agad ding nagmatigas at sumigaw. "Huwag mo akong kausapin tungkol sa black market. Istasyon ng gobyerno to. Kung magkano ang sabihin ko, yun na yun. Gagawa ka pa ng gulo dito sa kooperatiba. Maniwala ka't sa hindi, isang tawag ko lang sa brigada, ipaaresto kita sa salang profiteering. At ipabaril ka, profiteering, kamo." Tuminghal ng malamig si Zhao Tiansheng at biglang hinugot. Ang maikling kutsilyong pangaso mula sa likod ng kanyang baywang, duguan pa, na nakaturo ang talam pababa. Sa isang marahas na kilos, bigla niyang itinarak ito sa abakas na yari sa kahoy sa harap ni kuripot na Liu. Agad na tumalsik sa lahat ng dako ang mga butil ng abakas. Sabi ni kuripot na Liu, "Go ka, tinatakot mo ba ako? Ngayon, kung hindi aabot ng 300 piso ang balat na to, walang sino mang makakakuha nito. Lakas ng loob mong lokohin ako. Sisiguraduhin kong magsasara itong istasyon mo ngayon din." Pagkasabi niya noon, sumigaw si Ernio sa tabi, parang isang nagwawalang itim na oso, at sumugod pasulong. Ang kutsilyong pangkakatay na may dugo pa ng baboy ramo ay direktang inihampas niya sa glass counter. Nang inag ang salamin at gumawa ng mapanganib na kalansing. Deluxe, itong dalawang demonyo, amoy na amoy ang dugo at hindi may tatagong masamang hangarin. Nanginginig ang mga binti, pasiga na parang kinakatay na baboy si matandang Liu habang sumisigaw, "Mga rebelde! Mga rebelde! Mga gwardya! Tawagin niyo ang mga gwardya!
Sa gitna ng tensyonadong sitwasyon, isang malinaw at matatag na boses ng babae na puno ng awtoridad ang biglang narinig mula sa pinto ng silid sa likuran. Anong ingay yan? Akala nyo ba palengke to? Itinaas ni Zhao Taisheng ang kanyang tingin. Nakita niya ang isang dalagang nakasuot ng plansadong berdeng military coat at suede na combat boots. Mabilis siyang lumabas. Ang babae ay nasa mga 20 taong